hapon sa inyo mga Copismith. Ako muli si Eric Corralio Motopalag. Ngayon ay susubukan nating paganahin ang ating scooter. Ito po yung nakatambak dun. Tapos ito po yung mga flarings niya. Tapos dito sa nakalagay sa lagay na ito ay yung kanyang brake caliper, no? Medyo nahirapan kami sa brake caliper kasi itong brake caliper na ito ay plano talaga natin na tanggalin itong brake pads. Kaya lang problema, sira na yung hex screw dito. Itatawag natin na Allen bolt. Bilog na yung Allen bolt. Tapos ang tigas-tigas po ito, hindi natin mabaklas. So, plano natin ipagawa ito or bumili na lang ng bagong brake caliper, no? So, nakalagay yan. Ito, may gasolina na. Gumamit tayo ng Wave 100 na carburetor. Wave 100 carburetor ang kinamit natin. Tapos, may spark plug na rin po yan. Naglagay tayo ng spark plug. Ang battery po niya ngayon, dahil wala pa po tayong budget pambili ng battery, ay yung battery na may kasamang balancer, no? 12 volts po ito. Ang labas po nito 12 volts. 4 na piraso po yan, ano? At ang labas po nito ay 12 volts, no? Yan. Tapos may balancer pa siya. Diyan po nakakabit yung itong battery na ito, no? Rechargeable din po ito, no? So ganito po ang itsura niyan. Tapos may balancer siya, no? Ito po ang engine niya. Dito po, no? Nagpalit tayo ng tinatawag natin na brake master. Bago po itong brake master na ito. Ito lang hindi bago sa kanya, no? Putol na kasi yan. Tapos ito pa isang brake lever, bukod sa isang brake lever dahil may pingas, no? Tapos wala po siyang busina, no? Nakapit na natin yung tinatawag natin na CDI. Ito po, CDI po yan. Yan, CDI, no? Ang brake caliper po natin, dito po nakakabit. Although kahapon ito napagana namin, umistart na po ito. Umandar na po itong scooter na ito. Ladies and gentlemen, ito po ay SYM Radar 125. 125cc po ito, no? Ito pwede na nating gamitin. Basta't lang po mag-start ito. Nakapag-start na po ito kahapon no? Ngayon, sinubukan po natin mag-start, kaya lang nag-hard start po siya sa ngayon, ano? Pansinin niyo mga ka-Copismith. May redondo na rin po yan. No, pansin niyo may redondo na. Pag pinindot ko ito, mag-iilaw yung brake light. Tapos pag pinindot mo ito, yung brake brake lever, pwede mo rin pindutin ang push button. Pansinin niyo. Yan, meron po, no? Susubukan po natin na gawin kung mapapaandar po natin. Try po natin, ano? Okay, sige po. Akala namin hindi namin ma-start ito. Ngayon, nag-i-start na. Ano? Kung narinig nyo na meron na siyang tunog. Tapos, igagas natin, ha? Umikot yung sa pan ng ating magneto at yung na rin yung gulong ito. Ibig sabihin gumagana na siya, ano? Ito na rin yung carburetor ng Wave 100 na nakaibit natin, no? Pinonvert lang namin ito. Yun talagang carburetor niya, oh. Pakita ko sa inyo. Yan talagang carburetor niya. Yan. Ganyan na ganyan talaga ang itsura ng carburetor niya. Pero kinonvert namin sa Wave 100 na carburetor, no?
papalitin natin para makita nyo. Yan. Kasi ito pa yung kanyang talagang carburetor na nakakabit sa kanya, pero pinilitan namin ng pang Wave 100. Yan na po siya. Bumili kami ng manifold. Bumili kami ng manifold. Yan. Inaano namin sa machine shop para may tuktok dito. So yan, nagpumilo pa siya tapos nakaklam. Yan, para walang singaw. Dapat wala talaga singaw mga ka-office ano? Kasi kakasang nyo kapag singaw. Ayan. Kaya umiikot na pati ang kanyang gulong. Umiikot. Pati ito, umiikot din, oh. Mga office mate, kayo nagkano na, umaandar na. And ang ginamit na namin baterya dyan dahil kami ay may budget ng kapakita paano. Bumili ng battery na Life PO4 na battery, tapos may voltage balancer. Yun ang punta. May magkakarga pa sa kanya. Malakas siyang magkano ng bitaw ng 7 amperes, hindi na 6, hindi na 5. Normal na 7 ampere talaga ng mga ka-office mate. Ito pa yung makina niya. Sa goods pa. Bubuuin pa namin ito. Pag buo na ito, papakita namin sa inyong itsura. Paganda ng motor na Habang ito. ngayon na binubuo na kami, papakita namin lahat ng step by step kung paano namin binubuo siya. Pero pipilan pa namin ng baterya kasi yung tano ko to, gagawin ko lang pang jump start ko to eh. Pang jump start. So kailangan namin bumili ng bagong baterya. 7 ampere na battery. Mag-aayos pa kami dito. May mga wiring kami na sira yung dati niyang pulser. Pakita mo yung pulser. Nandun ba? Kaya sirain kanyang dating pulser. Ikot na, baka Yun yung dati niyang pulser eh. Na nakalitaw. Yung nasa ilalim yun yung pulser na kinabit namin galing sa sarilan motor. Na dati sa stator niya. Gumagana na. I-ano natin, i-off natin, tosoon natin ulit. Ang ginawa lang din namin sa kanya ay, mamaya na yung sasayo mo. Ginamit namin CDI sa kanya ay yung 4-pin CDI na battery operated. So, Lipan 110. hindi na kami gumagamit ng CDI na na 6-pin. Walang kakwenta-kwentang ito kasi may lalabas pang dito, langis. Ayun, may konti, pero mamaya chicken ko yung langis na itong makina. Pero mag-change oil na rin tayo dito in the future kasi hindi pwedeng to. Ilista mo yung mga gagawin natin dito kasi namin yung mga gagawin pa namin dito dahil na-stock po itong motor ng more than 1 year. Hindi namin ginagamit. Kaya kailangan bago lahat ng makina, yung mga langis, bago lahat yung mga Di ba na-overhaul na yan? Overhaul na rin to. Tapos biglang na-stock lang natin dahil lang para sa buwisit na pulser na yan. Kaya buti na lang, napag-anak ko pa. Natuntun ko po yung mga wiring niya, so wala akong problema sa wiring kasi marunong po tayo mag-wiring kahit paano. Ito pa pala ang gagawin namin sa kanya in the future, yung caliper ng harap dahil wala po talaga sa preno, yung nawalan ng preno yung harap. Yung preno naman ng likod meron naman din siya kaso mahina din, pero ang gagawin ko na lang dyan, baka in the future papadisc brake ko rin ito, tapos papalagyan ko ng sa pang shock dito sa kabilang side Para lumakas ang kanya. para maganda yung palo yung Lumakas yung laro. Ang iniisip ko lang, wala naman ako masyado ng ibang gagawin na dito eh. Alam ko gumagana pa to eh. Dahil masyado lang kung na-stock lang talaga siya. So, Stock lang na matagal. Pwede pa natin full weight. Yun pa pala, ipo-full weight din namin pala siya dahil ito ay half weight lang po yung kanyang stator. So, kailangan namin siyang i-full weight dahil kung tutusin kaya pala ang mga radar dati, malaki ang baterya, nasisira yung baterya, hindi naman nakakarga ng maayos dahil yung pangkarga niya ay half weight. So, ngayon dapat ipo-full weight natin namin ito. Papata regulator. Magpapalit na kami ng regulator dahil ito, tignan mo,
Ang regulator po niya nagkakarga sa baterya ay pang half wave lang. Tapos, kailangan yan, full wave regulator. Babaguhin ko na yan, mag-wiring pa ako ng panibago papunta doon sa pangkarga. Papalitan ng bagong stator yon at saka ng bagong magneto. Sinira nila yung magneto dahil ito po nakalagay ng magneto ay sinira po nung dating gumawa. Hindi po sa mabunot-bunot, so dapat dalhin ko na sa paggawaan para pabunot. Tapos papalitan namin ng bagong magneto at saka ng stator. Ang plano ko ilagay ditong stator ay 11 volts para malaki yung pangkarga niya ng baterya dahil yung baterya kasi niya ay 7L ata po ito or 9L. Malaki po yung baterya eh. 7A. Malaki po ito yung baterya. YTX 7A ang tatak, 7 ABS. Patayin na po muna natin. At kung ano mo yung makina, yan mainit na. So ibig sabihin ano na po siya na napagana na po namin ng ano. Hapon pa na po namin na pinapagana to. Eh ngayon napagana na namin. Akala nga namin kanina at walang gasolina, yung pala meron. Kasama na nagkakarga yan. Ngayon balik tayo sa usapan. So yun nga, malaki po yung baterya pero yung nagkakarga sa kanya pang half wave. So kailangan kong palitan yung regulator, yung magneto, yung nakalagay po dyan, yung pinagtutornilyohan po na itong pan para lumamig po yung block. Tapos yung stator dun sa loob. Kapalitan. So ibig sabihin kahit itong nilagay namin na to na pulser, mapapalitan din po ng bago yan. Kailangan ma-replace natin. Pero for the meantime, ganyan muna siya kasi siyempre papadala ko sa paggawaan yan, sila na magbabaklas niyan. Pero kailangan nakaready na yung pyesa na inagkakabit ko. After that, ipaparehisto ko na po sa name ko ito dahil ito ay binili ko lang po sa tao. Sa mismo yung tao mismo. Sa mismo dating may-ari, eh kailangan may ano ko sa pangalan ko para hindi naman ano. Second hand ko ito eh. Pero ang lakas po ang hatak niya mga kaibigan. 125cc yan. Dumadamba po itong SYM radar po namin na to. Dumadamba po ito. Ang problema ko lang sa kanya ay preno, yung kampang karga, baterya. Yan, yung mga nasinabi kong kailangan palitan. Kasi yun nga, sa panahon ngayon, hindi ka naman pwede mag 4 wheels, palagi ka matatraffic. Tapos, ang problema ko pa dito ay yung susian nga pa pala. O yung headlight din pa pala. Yan. Yung susian, bibili ako ng bago or convert ko na lang sa iba. Tapos, yung ano bang tawag nan? Mga lahat pang kailangan palitan sa kanya. Basta, wag po kayo mag-skip ng video. Malalaman nyo po lahat ng mga susunod naming video dito. Makikita niyo lahat na pagpalitan namin, ginawa namin sa kanya. Nabubuhay natin yung mga office mate. Ngayon, pag nalinis po na ano ko po ito, na ayos na namin to, kailangan ko itong i-car wash or Washing na. wawashing ko to na yung natambak po ito mga kaibigan. Yan po yung mga kompleto po akong papeles ito mga kaibigan ha. Kompleto kami ng papeles nito, original. Kaso may pinanggalingan ibang nilalagin, ibang tao. So siyempre kailangan ipangalan po sa amin. Kailangan this. Change ownership kumbaga. Pinasadya ko lang po yung tape na yan, yung duct tape kasi iba po yung ano ng piston niyan sa para doon sa doon sa dating carburetor. So ayan. Ganyan po yun. Pinalitan ko lang muna. Actually sira na nga ito eh. Oh. Wala na yung harag doon sa kabilang side. Napunggal na. Oh. Tanggal na. Sigurado kuha ka ng pang-charge natin din sa sa baterya. Ay yung tester natin. Ayun yung digital. Testing nga natin to brother. Ayun oh.
Nandun lang. Lagyan mo na rin dyan yung ano, patong mo na to dyan. Itong carburetor natin. Hindi ko alam kung paano natin lilinisin yan. Dahil mahirap linisin yung carburetor na yan. Kaya tama, ito na lang nilagay ko kasi alam ko madali lang mag-start yan eh. Kahit nakalagay pa yung ano. Okay, check natin yung baterya. Ilang karga ng battery? Dahil kanina ay ginagamit natin 12.8. 12.9, 13. Ayan, ganyan po sa naglalaro lang. Okay, lalagay ko po yung, sorry, hindi ko po naipakita kanina nung lalagay ko yung ano. 13.0. 13.0, 12.9 yan po dyan sa naglalaro yung voltahe niya. Ayan. Ibig sabihin malakas-lakas pa ang baterya. Ibig sabihin, kaya pala marami nagpapalit ng baterya na ganito sa mga motor dahil gumagana talaga siya. Dahil yung mga lumang baterya na ditubig, like katulad nung nasan yung mga baterya na ditubig natin yan. Kunin mo yung sa brother. Walang kwenta po talaga. Pekinista yung ampere niya. Parang pag nagsabi siyang 7 ampere, parang nagiging 3 ampere lang siya. Kaya nahihirapan mag-start ang starter at saka ano dahil dito. Wow! Nag-moist na po yung ating ano, ibig sabihin malamig kasi yung gasolina. Yan, tama yan. O. Kikita niyo po nagmo-moist. Basa po yung kamay ko. Yan siya. Kasi ito lumalamig ito kapag dumadaan yung hangin na may gasolina dahil yung gasolina ay malamig. Tapos nasama mo ng hangin so parang nagpipris po ito, nagpipris po dito yan. Nagbomboist na ngayon sa dahil nawawala na yung lamig kasi mainit na yung paligid. Mainit na yung block. Kaya nagmo-moist na yan. Ito, balik tayo sa usapan. Ito po kasi ay 7, sabi mo 7 ampere man yan or ano man. 4L. Ilang ampere yung buang na yan? 4 ampere yan. 4 ampere lang yan. Sabi mo 4 ampere man nangyayari, 1 ampere lang. Kaya hindi niyan may drive yung starter. Kung makikita niyo po yung starter ko, dumi-dumi na. Ito po yung starter. Tapos yung ano, yung relay. Tapos gagamit ka pa ng ano, ng push button and then maggagamit ka ng para magpreno. Ito yung brake lever. Brake lever. Ayan po, para lang makapag-start ka. Manda na ito mga kapatid eh. Mata na siya. Ayan. One click ang ano ang takbo no. One click. Kaya ko po ito na pagdesisyonan na palitan din naman ng karburador dahil mahirap pong linisin yung luma niyang karburador. At saka kasi yung Rusigala, ang alam ko kasi ganito rin yung karburador ng Rusigala eh. Hindi mo subukang lagyan ng mushroom filter. Wag ka na mag-mushroom. Diyos ko naman. Magma-mushroom ka pa. Pag gano'n kasi gawin mo. Ibabalik. Walang problema yung yung filter na yan. Ikakabit pa rin natin yan. Kailan linisin lang natin. Oo. Huwag mong pagdisikatan yung gumagana pa. Sisirain mo yung... Hindi kaya pa naman. Yung mushroom, alam mo yon, mabilis din magdumiyaw. At saka, saradong-sarado yun, magiging mas matakaw ka sa gasolina kapag tumatakbo ka. Sabi matakaw na siya sa gasolina. Okay. So, nakita nyo naman na pinakita ko sa inyo kanina na umikot ang gulong, umikot ang pan ng magneto. So, sabi gumagana talaga na ito ng ating SYM Radar 125, no? Nagawa na natin para sa mga wiring. Yan. Wiring, so okay na siya. Bala pa kami yan, ayusin pa namin yan. Makikita niyo yan, ayos yan. Ito sa yung choke to electronic choke to, hindi na namin ginagamit. Huwag niyo naman. So, yan, gamit lang natin yung manual choke. Ngayon, magma-manual choke na tayo. Bibili ako ng kable. Siguro sa nagbibisikleta lang bibili. Saan ba ilalagay ang choke niya? Okay, papadaan ko din sa ilalim, pero maglalabasan na ako dito. Ngayon, ang dami akong dating nilagay na mga switch. Kasi, dati kasi, naglalagay ako ng mga switch sa ilaw. Yung mga fog light. Mayroon ako nilagay na fog light dito and gusto ko
Ngayon, maglagay ulit dahil ang kanyang headlight ay malabo po. Wala na po tayo mahanapan ng headlight na maayos nito. Kahit ipalinis ko pa yun, malabo pa rin. Gano'n ka bang lente ng headlight? Headlight, Sabi mo meron. Huwag mo na nga muna nga yun yung ano ko, bakit bala na yung ako sa headlight, Hindi ko na bahala. Ito. Okay, mas maganda Ang na yung... plano kasi talaga namin dito, kaya namin ito pinili dahil yun nga, para may pampalitan kaming motor. Dahil Magka-project bike na ito eh. dahil yung dati ay problema namin ay pag nasisiraan kami ng motor, wala na kami mga magagamit. So kailangan namin, meron kaming pamalitan ng motor. Kailangan magawa po ito mga ka-office mate, ano? Itong motor, SYM radar. Ang dami nga daw pong mga dating naka-SYM radar na nagsisisi bakit daw nila binenta yung mga SYM radar nila. Dahil daw, maano daw yung radar talaga maganda sa kalsada. Malakas pa ang hatak, dumadamba pa nga po ito. And then, yun nga, nagsisisi daw sila dahil ba't na nila binenta. Bakit na binenta siguro? Ang nangyari kasi talaga rin sa Pilipinas ay nagkaano talaga dito ng mga kung may bago, bumibili agad. Pero binebenta na lang yung yung mga dating motor. Yun pala. Mas maganda naman yung mga dating motor kasi sa mga bago ngayon. Alam po natin yan dahil mayroong ibang motor na mabilis masira eh. Yung mga bago ngayon ay may madaling masira. Madaling bumigay yung mga ibang Alam pyesa. niyo po mga kaibigan, kaya ko po gustong buhayin ito dahil ayoko rin po bumili ng Click 125 dahil naka computer box. Computer box pag nabaha, sira agad. Tapos yung mga harness po na yung mga wire nagtututong na puputol mag-isa sa loob, kaya minsan hindi ka nag-start. Kaya ayaw ko pong mag-ganon, kaya gusto kong buhayin na lang itong luma ko na unit. Kasi karamihan ngayon ng motor na naka-computer box. Oo, yun nga, kaya nga ayaw ko rin na mag-ganon dahil at sabihin mong F ay malakas pa rin naman sa gasolina. Kasi scooter yan, magbobomba ka pa rin naman yun eh. Di malakas pa rin sa gasolina. Meron yung pump, Ay, electronic sabi pump. mong hindi malakas sa gasolina ang FI. Katagal-tagalan yan na madudumihan yan. Hindi Papalinis mo rin ulit. naman masisisi na kung saan sa magpapagasolina ang... Hindi mo masisisi kung saan palagi magpapagasolina ang yung mga may-ari ng mga yon, yung mga ganong motor. So kailangan talaga ito ay ibalik lahat ng mga bearings kapag gawa na. Plano mo ba bang maglagay ng yung tinatawag natin na GB box dito? Yun nga, magpaplano rin kami maglagay ng video box dito, yung top box yung GB box. anong tawag ng ginagamit ng box na pero mas malaki doon. Top box Ilang liter, top box ba yan? Top box. Ilang liter ang bibiliin ko kasi mas maganda nalalagyan ng helmet o kaya nalalagyan ng mga Halos gamit sa 30 liters kasi yun eh. 30 liters yung gamit niya ngayon na top box. Yun ang plano namin gawin dito. So, abang-abang lang po kaya sa mga video namin. Matatapos din po namin ito. Basta kung kailan magkaroon ng budget. Sa tingin ko ngayon, gumagana na. So, wala na akong paproblemahin dito ngayon eh. Yun na lang yung mga yun na lang eh. Start mo nga ulit. Tingnan natin. Start. Umaga po. Umikot ako. Gulong Galit na galit tayo ibang makina. Gumagana po mga ka-office mate, So, ito ang pinaka-project bike natin ngayon. Basta yung gasolina. Testing mo Sige, pasok ka naman na magsasalita ngayon. May natutunan kayo sa ating panibawang vlog sa ngayon. At
pinakita namin sa inyo ang mga pyesa na papalitan pa at ngayon ay gumagana pa ngayon. Okay? At ngayon, salamat sa panonood at sana lagi ko yung kasama sa panonood lagi sa bidyong ito. God bless Rice Patinga.